So, yun. Next is Smart PSS Lite. So, mapapansin nyo, meron ako ditong shortcut kasi na-download ko na. Pero just to show you kung paano magkakaroon ng Smart PSS Lite, siyempre, punta muna kayo sa Google Chrome, isang browser, tapos search nyo lang Smart PSS Lite. Yan. Ngayon, dadalhin kayo doon sa Dawa Wiki. Yan, number 1, no? Yan na kayo pumunta, Dawa Wiki. Actually, sa iba, pwede rin dito sa Dawa Technology, pero diretso na tayo dito sa Dawa Wiki. Okay, so yan. Mapansin nyo, maraming pwedeng ibang gamit. Alam mo, yan, Mac OS. Yan, o. Marami. Pero dito tayo sa Windows kasi Windows yung ano natin. Mapansin nyo, Smart PSS Lite. Sa ngayon kasi, ito na yung pinaka maganda or pinaka madali, pinaka hindi masyadong mabigat, kaya nga light. Actually dito, nung una, meron talagang Smart PSS lang, hindi siya light. Marami pang mga versions dati. Pero sa ngayon, ito na yung pinakang nire-recommend pati ni Dawa na gamitin. So, yan. Okay? So, habang hinihintay natin yung download natin doon sa taas yun, no? Actually, na-download ko na ito. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano gagawin, paano i-download. So, okay. So, hintayin natin. Actually, pwede nating yan, no? Meron na ako. Meron ako dati. Okay, so puntahan natin sa folder. Yan. So, pagka-click nyo yan, double-click nyo. Tapos, yan, magdediretso na yan. Siyempre, tatanungin ka kung anong language. Tapos, kiklik mo lang yung I have read and agree. Yan, parang pinakang agreement yan eh. Next mo lang. Tapos, install na nyo. Pag na-install na, siyempre, magkakaroon ng shortcut yan. Kagaya nito. So, double-click nyo lang. Yan. Yan. So, initially, dati, nalagyan ko na ng password yan. Kaya, bahala na kayo kung ano yung ilalagay nyong password. So, madali lang naman yan eh. Tapos, pagka nalagyan nyo na, ilagay nyo na. Ako lang dyan, sinesearch ko lang yan. Yun, may auto-search. Pwede naman na add. Yan, ganyan. Tatanungin ka lang kung ano yung device name, kung anong IP domain, yan. Or yung serial number, yun, nakalagay doon, oh. Di ba, ang mga DVR may kanya-kanyang serial number. O, yung may QR code pa nga. So, pwedeng yun ang piliin yung mode, you know. Pwede rin namang, yung isang klase IP domain. So, dito, itatype nyo sana. Diba, yung, kung naalala nyo, meron tayong 192.168.1.8, may 109, may 110, tapos yung camera natin, 111. Pero, pinalitan ko na yun eh. Naging ano na yun eh, 8, 9, 10, tsaka 111. Pero para sigurado, kung kunwari nasa network na naman, na same network, kagaya nga nito, nasa tabi ko lang yung yung dalawang DVR, isang NVR, isang NVR at yung isang personal ko sa ibang locations nakalagay. So, i-auto search nyo na lang. Meron naman yan, no? Basta connected sila sa network, detected naman yan. Pag kinilik mo yung auto search, o yan, lalabas na. So, mapansin nyo nga, yan nandiyan na yung 8, 9, 10. Actually, itong 9, dati yung 109. Ito naman 10, dating 110. Tapos ito namang 111, ito yung camera. Nakaisa-isa. So, mapapansin nyo, 4 yung na-detect. Mamaya, may paliwanag ako dyan bakit na-detect din yung isang camera. Tapos, na-detect din naman yung mga DVR at saka XBR. At NBR pala. So, mapansin nyo, dito sa dulo, initialize na silang lahat. Kasi nga, dati ko na itong na-install. So, since na-detect siya, I presume, detected siya within the same network siya. Kaya mapansin nyo, yung segment natin, yung range, halos pare-pares lang, magkakasunod lang yan. So, i-click lang natin lahat yan, tapos add. Tapos, syempre, meron tayong credentials. Ayan. So, yun.
mapansin nyo, ano na siya, na-add na siya. Tapos mapansin nyo, online sila lahat, mapera itong camera. Bakit hindi nag-online yung camera? Anyway, sige, i-ano natin, i-online natin yung camera. So, merong iba nga pala yung password nito, yung pinaka-camera password. Tingnan natin kung mag-online. Ayaw mag-online. Kanina online na ito eh. Mali yung ano. Mali yung username. Yon, online na. So, siyempre sikreto yung password na yan. So, hindi nyo pwedeng malaman. Yan. So, ibig sabihin, sa ngayon, ang makikita natin sa mga devices natin, 4. 2 DVR, isang NVR, saka isang IP camera. So, punta naman tayo do sa home para makita nyo kung ano yung pwede nyong gawin. So, meron ditong playback, meron ditong live view. So, ito parang kagaya din ng ordinaryong CCTV. May live view, may playback. O, alam nyo naman yung playback eh, di ba yung parang nagre-review kayo? O pinapanood nyo yung record na previously na-record na. So, sa baba, dito naman sa baba, meron niyang devices. So, pag kinlik nyo, yun yung kanina, devices. So, balik ulit tayo sa home. Tapos, ito namang log search, ito lang yung ito lang yung mga halimbawa kung sinong nag-login o yung kadalasan admin. Okay, so hindi tayo masyadong bababa diyan. Dito tayo sa home, event config, user manual. Hindi na masyado importante. Kaya sabi ko, light nga ito eh. Napaka-simple, napakadaling gamitin. Halos narito na rin naman yung lahat ng kailangan nyo. Siguro kung choice nyo na merong isang klase na parang meron pa yatang ibang mas advanced, parang kung di ako nagkakamali, parang meron yata. Pero hindi ko lang alam kung discontinued na yun eh. Kasi every time na itatry ko na hanapin yon yung mas lumang version, parang sinasabi ng DAWA hindi na available. Parang ganyan. Sinasabi nila, Smart PSS Lite na lang. Kasi halos narito na rin naman eh. Pag nag-live view tayo, yan. So, hindi ko papadisplayin lahat kasi yung iba dito kasi personal ko yun eh. So, dito sa 110, kung maaalala nyo, sa part 1, isang camera lang naman yan eh. So, yan. Yan lang yung isang camera natin. Hello, kaway-kaway. Tapos, doon sa 9, pinapalabas ko rin kasi doon yun eh. Ito dating 109 to eh. Pinapalabas ko rin yan diyan. Pares lang naman yan eh. So, ibig sabihin, isang camera napa-display ko sa dalawang DVR. Isang NVR actually yung isa. NVR at saka isang DVR. Pero doon sa personal, hindi ko na inilagay. Ngayon, mapansin nyo, bakit meron pa ritong isang IP camera? Hindi siya DVR, hindi siya NVR. Camera lang siya IP, naka-separate. Na-detect din. Yan. Diba? Lumabas din. Mamaya ipapakita ko sa inyo na pwedeng tumakbo ang isang IP camera standalone. Kahit walang DVR, kahit walang NVR. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Papatayin ko yung dalawang NVR. Isang NVR at isang DVR. Papatayin ko para wala na siyang pag-displayan, supposedly. Pero dahil naka-standalone, pwede nating pa-displayin yan. Okay, so ano pa? So, dito sa baba, ano lang yan, konting ano lang yan. Dito sa PTZ, konting explore lang yan. So, ganun lang yan. Simple, ibig sabihin, papadisplay na natin sa computer. In our case ngayon, Smart PSS sa laptop. So, okay, kung ang nakita nyo ngayon ay tatlong display ng nag-iisang camera, yan yon. Isang camera lang naman yan eh. Although hindi sila sabay-sabay kasi magkakaibang ang DVR yan. Ngayon, susubukan nating patayin yung dalawang DVR. Okay, para maipakita ko sa inyo na pwede palang tumakbo ang isang IP camera
Sa mga nagtitipid, which is hindi ko nire-recommend kasi hindi gano'n kaganda, mas maganda pa rin talaga yung may DVR o NVR kasi mas mahaba ang record. Sa mga nagtitipid, puwede rin namang walang DVR, walang NVR. Puwedeng stand-alone, itong nag-iisang kamerang ito ay tatakbong mag-isa. Papatayin ko 'yan. Mapapansin niyo may matitirang isang camera. So, papatayin ko 'yan, bubunutin ko. Bubunutin ko na kasi wala namang hard disk 'to. Okay lang bunutin niya, wala namang masisira diyan. Yan, mapansinin niyo yung mga ilaw na 'yan, mawawala 'yan, di ba? So, itong PoE switch bukas pa rin. So, naka-network pa rin, nakakabit pa rin yung camera natin. Ayan, o. Ayan. May display pa rin, pero hindi na, naka-freeze na yan. Yan na, nawala na. Pag kumaway ako, yun. Isa na lang gumagana. Ito pa lang sa taas ang kan. Ito pala yung sa mismong IP camera. So, nag-offline na yung dalawa, 9 at saka 10. Yun, di ba? Oh. So, ayan, patay na. Hanggang tumatakbo lang PoE switch. Ibig sabihin, sa mga nagtitipid nga, ulitin ko, pwedeng gumana ang camera na standalone. Masagamitan nyo lang nito. Pero, ang importante, kailangan malagyan nyo ng SD card. Kasi kailangan mag-record ng separate siya. Or pwede rin man sa cloud. Kung may pambayad kayo, kung may budget kayo monthly. So, hindi maganda na dito mag-save sa computer kasi mapupuno ito. So, ang susunod dito, ipapakita ko sa inyo yung nabubuksan yung mga, hindi lahat ng camera na ganon. Merong camera kasi na pwede mong buksan yung likod, yung ilalim, may talagang lagayan ng SD card. So, ito yung camera natin. Mapapansin ninyo, medyo madungis. Kasi nga ay galing din sa labas to. Yan, pag tinignan nyo itong camera ito, yan dawa yan. Meron yan doon sa ilalim, ayan meron ng tornilyo, cover, para hindi ito mapasukan ng tubig. So, ito, merong lagayan dito ng SD card. Para kung gusto niyo mag-standalone na recording, merong pwede mag-record dito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Yun may lagay ng may lagayan ng SD card, yun micro SD card. Kita nyo? Yan, Tapos, ito naman yung reset button, yun Kita nyo? Yan, nababasa nyo. Nakasulat. Reset. Yan Ibig sabihin, pwedeng i-reset itong camera. Bukod doon sa config tool. Siguro yung config tool, sa isang araw ko na lang i-share sa inyo. Tuturo. Yan. Para natin, kasi kailangan to ay hindi napapasukan ng tubig. Pero normal, hindi talaga ito napapasukan kasi nasa ilalim naman Ang posisyon naman ng camera na ganyan. So, okay? So, sara na natin. Punta tayo sa app Punta tayo sa app. Ayan. So, kahit i-search niyo yung DMSS, wala kayong masi-search kasi nga hindi talaga available. Hindi talaga available. Kasi pag tinanong niyo si Dawa, as of this point in time, wala pa. Hindi pa talaga available. So, tiis-tiis na lang muna kayo sa mga third party. Actually, yan yung camera view katabi ng Netflix yun kauna-unahan nilagay ko talaga sa una para madali maklik yan. So ganito yan, pag click mo ganun lang, lalabas na. So ang na-install ko ay Camera View Pro. So mapapansin nyo merong nire-request yan na upgrade kasi unfortunately may bayad ang Camera View Pro. Dina-download ito dito sa mga Google TV at yun lang may bayad. Pakita ko lang sa inyo kung how much ang babayaran nyo More info.
Yon. Meron siyang 185 pesos per month. O kung gusto mo naman, merong 489 pesos a year. Sa loob ng 12 months, siyempre, special offer, pumapatak 40 pesos and 75 pesos per month. Special offer yon. Pero merong one-time payment na 620. 620, napakamura naman yan. Sabihin, one-time payment. Basta na-install niya sa Google TV nyo, okay na. Kita niyo yung CCTV nyo. Pero sa ngayon, di ko muna pinatulan yan. Kasi hindi naman ako regular na nanonood ng CCTV ko dito sa aming Google TV. So, ino-thanks ko na lang muna yan. Bagkos meron siyang tinatawag na yung parang limited version. Dalawang camera lang ang maximum na makikita. Pwedeng isa-isa. Yan, ganyan. Pero pasensya na kayo, i-ano ko yan. I-blur ko. Live. Ayan. May setting na ganyan. Set nyo rin. Live, playback, may mga setting na ganyan. Siyempre, sa setting, tatanungin sa inyo yung IP address. Meron yan dyan. Kapakapain nyo na lang, andyan lang yun. Para ma-install nyo. Okay, so, pwede mag-record. Okay, so, para ma-view, i-click nyo yung triangle na yun. Ayun lang. O yan, lalabas na. Download na sa akin. Gumagana. Okay? So,